Sa liblib na baryo sa Sitio Magatlao, naninirahan ang isang magsasakang si Renato. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, siya'y kilala sa kanilang lugar bilang mabait, masipag at matulungin, lalo na sa mga matatanda at ulila. Siya'y ulila na rin sa ama't ina at namumuhay lamang sa maliit na bahay kubo na napapaligiran ng taniman ng kamote, mais at saging. Ngunit may isang bahagi ng lupang malapit sa kagubatan na hindi niya maabot. Isang bakanteng lupa na matagal nang pinabayaan dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Ayon sa matatanda, may mga ligaw na espiritu raw roon. Ngunit sa paningin ni Renato, ang lupaing iyon ay may potensyal. Luntiang-luntian, mataba ang lupa at tila kayang buhayin kahit anong itanim. Isang hapon ng tag-init, habang nagwawalis ng tuyong dahon sa kanyang bakuran, dumaan ang matandang si Lolo Bindoy, isang dating magsasaka na ngayoy hirap na sa paglalakad. "Renato, hiho," sabi ni Lolo Bindoy, "balita ko'y gusto mong palawakin ang taniman mo?" "Oho, Lolo, pero wala na po akong ibang mapagtatamnan. Kung sana'y pwede lang ang lupang nasa gilid ng gubat." Napailing ang matanda. "Iyon ba? Hindi na ginagamit yon mula nang mawala ang mag-asawang magpantay. Sila ang may-ari noon. Pero balita ko, matagal na silang patay at walang tagapagmana. Pero mag-iingat ka, Hijo. May mga kwento tungkol sa punong mangga roon." "Punong mangga?" tanong ni Renato, na ngayoy lalo pang na-curious. "Oo, isa lang. Tumubo raw mag-isa sa gitna ng lupa. Mula noong lumitaw ang punong iyon, nagsimula ang mga kababalaghan." Pagkalipas ng 2 araw, dala ng matinding pangangailangan, nagpasya si Renato na pasukin ang lupain sa gilid ng gubat. Nagbitbit siya ng itak at ilang piraso ng karaniwang abularyo charms na ibinigay ni Lolo Bindoy. Baka raw makatulong kung totoo man ang kwento. Habang nilalakad ang makipot na daan papasok sa bakanteng lupa, napansin ni Renato ang kakaibang katahimikan. Walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon. Tila bang ang paligid ay huminto. At doon niya nakita ang punong mangga. Hindi ito pangkaraniwan. Ang tangkay nito ay baluktot na tila ahas. Ang mga dahon ay makintab na tila may langis. At sa gitna ng punong katawan nito, may hugis mukhang tao. Nakapikit, nakangiti. "Ano to?" bulong ni Renato. Bigla, mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang nilalang na may katawan ng tao. Ngunit ang ibabang bahagi ay isang dambuhalang buntot ng ahas. Ang balat nito ay makintab at kulay berdet ginto, at ang mga mata ay tila sumasalamin ng liwanag ng araw. Makapangyarihan at hindi masama. "Huwag kang matakot," anang nilalang. "Ako si Zyron, tagapangalaga ng punong ito." Muntik nang tumakbo si Renato, ngunit tila may aninong pumigil sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw, pero hindi rin siya nakakaramdam ng takot. "Wala akong layuning saktan ka," dagdag ni Zyron. "Matagal ko nang hinihintay ang isang taong may mabuting puso na magtatanggol sa punong ito." Naguguluhan man, nagtanong si Renato, "Bakit ako? At ano bang meron sa punong ito?" Mula sa punong ito, nagmumula ang likas na yaman ng lugar na ito. Ngunit nais itong kamkamin ni Don Armando, ang sakim na hasyendero sa kabilang bayan. At ang kanyang albularyong tagasunod na si Kaluring ay nagnanais na gamitin ang puno upang magparami ng kapangyarihan sa itim na mahika. Ngunit hindi sila makalapit. Hanggang sa may isang taong pumasok at pumayag na makipagkasundo sa akin. Napahinga si Renato, hindi niya inaasahan ng ganitong tagpo. "At ano naman ang kapalit kung ako'y pumayag na magtanggol sa punong ito?" tanong niya. "Kayamanan, kaligtasan, at isang bagay na mas mahalaga kaysa ginto, kapangyarihang tumulong sa kapwa upang wakasan ang kasakiman ng mga tulad ni Don Armando."
Napatingin si Renato sa punong tila lumiliwanag habang nagsasalita si Zyron. Alam niyang nasa kanya ang desisyon. Sa ilalim ng makapal na lilim ng mahiwagang punong mangga, muling nagsalita si Zyron, ang taong ahas, habang nakatingin kay Renato. Ang punong ito ay hindi lamang simbolo ng yaman. Isa rin itong tagapagbalanse ng kalikasan dito sa paligid ng sitio Magatlao, paliwanag ni Zyron. Kung mapunta ito sa kamay ng masama, magdurusa ang buong bayan, masisira ang lupa, mamamatay ang mga pananim at matutuyuan ang mga ilog. Hindi agad nakasagot si Renato. Bago sa kanya ang lahat ng ito, ang hiwaga, ang nilalang, ang tungkuling sinasabi ng ahas tao. Pero sa kaloob-looban niya, naroon ang pakiramdam na ito ang tama, na dapat niyang pangalagaan ang punong ito hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa lupang iyon. Paano kita matutulungan? Tanong ni Renato sa huli. Ngumiti si Zyron at inilabas mula sa kanyang palad ang isang maliit na butil ng liwanag. Ito ay binhi ng tagapangalaga. Sa sandaling tanggapin mo ito, magiging tagapagtanggol ka ng punong mangga. Magkakaroon ka ng kakayahang maramdaman ng mga panganib, makakita ng masama sa likod ng anyong tao, at ang mga animo, anuman ang iyong itanim, ay hindi kailanman mauubos. Tumingala si Renato sa puno. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga batang nanginginain ng saging mula sa kanyang taniman. Ang mga matandang binibigyan niya ng kamoteng kahoy. Ang mga panahong siya'y nagugutom pero patuloy pa ring nagbibigay. Sa tingin niya, ang biyayang ito ay dapat niyang tanggapin. Tinanggap niya ang binhi. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang dibdib, isang mainit na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Napaatras siya at napaluhod, hawak ang kanyang sikmura. Tila may dumaloy na apoy na hindi masakit ngunit napakabigat sa pakiramdam, parang tinatanggap niya ang bigat ng mundo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Simula ngayon, wika ni Zyron, ikaw na ang bagong bantay ng punong ito. Ngunit mag-ingat ka sa oras na malaman ni na Don Armando at Kaluring ang iyong pagkakasangkot. Tiyak na ipapadala nila ang kanilang mga alagad. Hindi nagtagal. Nagpaalam na si Renato kay Zyron. Babalik ako bukas. Magtatanim ako sa paligid nito. Aalagaan ko ang lupa. Mag-ingat ka sa daan. May mga matang nakamasid. Babala ni Zyron. Habang pauwi si Renato, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga dahon ay tila sumusunod sa kanyang paglakad at ang hangin ay may dalang mga bulong na hindi niya maintindihan. Ngunit higit sa lahat, may pakiramdam siyang hindi na siya nag-iisa. Pagsapit ng gabi, hindi siya agad nakatulog. Sa isipan niya ay paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng punong mangga at ang nilalang na si Zyron. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang kalusko sa likod ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang itak at lumabas. Sa harap niya ay isang malaking kuwago, ngunit ang mga mata nito ay mapula at ang balahibo'y nangingitim. Nang biglang lumipad ito palayo, naiwan sa lupa ang isang piraso ng telang kulay itim na may nakabordang maliit na bilog na may mata sa gitna, isang palatandaan ng itim na mahika. Hindi na kailangan pang sabihin ni Zyron. Alam na ni Renato, sinimulan na ng mga kalaban ang kanilang pagkilos. Kinabukasan, maagang gumising si Renato. Sa kabila ng kakulangan sa tulog, dala ng pangambang hatid nang nakita niyang kuwago kagabi, hindi niya pinansin ang pagod. Ang unang ginawa niya ay tumungo sa kanyang imbakan at pinili ang mga pinakamagandang binhi ng gulay at prutas, mga halamang balak niyang itanim sa paligid ng mahiwagang punong mangga. Habang tinatahak niya ang landas papunta sa gilid ng gubat, ramdam niyang may kung anong sumusunod sa kanya. Hindi hayop, hindi tao, isang presensya na malamig at parang usok, madulas sa pandama at mahirap hulihin ng mata. Ngunit sa bawat hakbang niya,
Pinatatatag siya ng diwang isinumpa kagabi. Ipagtatanggol niya ang punong iyon. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ni Zyron. May dumaan kagabi, bungad ni Renato. Alam ko, sagot ni Zyron. Isa yon sa mga mata ni Luring. Ginagamit niyang mga hayop bilang espiya, kuwago, bayawak, itim na pusa. Handa akong ipaglaban ito, sagot ni Renato. Simula ngayon, dito na rin ako magbabantay. Ngumiti si Zyron. Hindi ka nag-iisa, Renato. Sa punong ito, may mga tagapagtanggol na nilalang. Ngunit kung gusto mong tumagal, kailangan mong sanayin ang sarili mong katawan at puso. Buong araw, nagtrabaho si Renato. Nagtanim siya sa paligid ng puno, kalabasa, kamatis, sili at ilang halamang gamot. Ang lupa ay tila buhay, masigla at malambot, parang kusang tinutulungan ang bawat pagbaon ng kanyang kamay. Sa bawat pagtanim niya, lumalalim ang koneksyon niya sa punong iyon. At sa bawat oras na lumilipas, unti-unti ring lumalakas ang kanyang pandama. Nakakarinig na siya ng mga bulong mula sa lupa. Nararamdaman ang paglapit ng isang hayop kahit malayo pa at nakakakilala ng intensyon ng ibang nilalang. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, sa loob ng isang malawak na mansyon, nakaupo si Don Armando, isang matandang lalaki na nakaputi. Ngunit ang mga mata ay malamlam at puno ng kasakiman. Sa harap niya, nakaluhod si Kaluring, ang kanyang albularyo, na may daladalang balat ng ahas at tuyong sangkap ng kung anong kulam. May bagong tagapangalaga ang punong mangga, anya. Sinong uminit ang ulo't naglakas loob? Tanong ni Don Armando. Isang magsasakang ulila. Renato ang pangalan. Napangiti si Don Armando. Ang batang palaging nagbibigay ng tanim sa mga dukha. Akala niya, dahil mabait siya ay ligtas siya sa batas ng lakas. Ipadadala ko ang mga anino ngayong gabi, ani Kaluring. Subukan natin kung matibay ang puso niya. At doon nagsimula ang pagkilos ng kasamaan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagpapahinga si Renato sa ilalim ng punong mangga, lumapit si Zyron na may dalang isang kahoy na kahon. Binuksan ito at ipinakita kay Renato ang tatlong bagay. Isang pulseras na yari sa pinaghalong ginto at buto ng ahas. Isang maliit na batong kulay berde. At isang pirasong balat ng punong mangga, tuyo at kulay ginto. Ito ang mga unang gamit mo bilang tagapangalaga, wika ni Zyron. Ito ba ay mga agimat? Hindi lang. Isa silang bahagi ng kasaysayan ng punong ito. Ang pulseras ay nagbibigay ng lakas sa mga braso mo. Ang batong berde ay magsisilbing mata. Makikita mo ang totoo sa kabila ng huwad. At ang balat ng puno ay pananggalang. Ngunit gamitin mo lang sa panahon ng matinding panganib. Hindi pa man niya na ipapasok ang pulseras sa kanyang braso, biglang nagdilim ang paligid. Sumingaw mula sa lupa ang mga aninong parang usok, 4 na nilalang na walang muka, ngunit may matatalim na kuko at mahahabang dila. Umaalingasaw ang baho ng nasunog na buhok at amag. Ang mga anino ni Luring, sigaw ni Zyron. Renato, subukan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Sa unang pagkakataon, haharapin ni Renato ang unang tunay na labanan, hindi para sa kanyang buhay lang, kundi para sa kapalaran ng buong baryo. Humugot ng malalim na hininga si Renato habang nakatayo sa gitna ng madilim na paligid. Ang pulseras na ibinigay ni Zyron ay biglang nagliwanag ng bahagya, tila sinisindihan ng enerhiya mula sa kanyang loob. Sa paligid niya, ang 4 na anino ni Kaluring ay unti-unting umaaligid, gumagalaw sa lupa na parang usok na may sariling isip. Huwag kang gumamit ng takot, babala ni Zyron, nakahanda rin sa tabi. Takot ang pagkain nila. Nang biglang sumugod ang unang anino, mabilis na iniharang ni Renato ang kanyang bisig. Sa di inaasahang lakas, naitulak niya palayo ang nilalang gamit lang ang braso at lumipad ito ng ilang metro. Laking gulat niya.
Ang pulseras pala'y nagbibigay hindi lang ng lakas, kundi ng lakas na higit sa tao. Pangalawang anino ang sumugod at gamit ang isang kahoy na patpat mula sa lupa, pinilantik ito ni Renato papalayo. Ngunit bago pa man siya makabawi ng hininga, dumapo sa likuran niya ang ikatlo. May matulis na kuko na halos tumama sa kanyang batok. Ngunit biglang may sumilay na ilaw sa kanyang batong berde at parang bagyong hangin, tinulak ang anino papalayo. "Gamitin mo ang balat ng mangga," sigaw ni Zyron. Hinugot ni Renato mula sa kanyang bulsa ang tuyong balat ng puno. Nang hawakan niya ito, parang lumambot ang hangin sa paligid. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang paligid ang isang manipis na kalasag na yari sa liwanag. Nang dumapo ang huling anino sa harap niya, ito'y tila na paso, umusok at nagsimulang matunaw. Nagsisigaw ang mga anino. Isa-isa silang umurong hanggang sa sila'y bumalik sa pagiging usok at saka tuluyang naglaho sa hangin. Tahimik ang paligid, wala na ang panganib. Ngunit naroon pa rin ang bigat sa dibdib ni Renato. "Hindi ito ang huli," bulong ni Zyron. "Sinubok ka lang nila. Ang susunod, hindi na anino, kundi laman at buto." Kinabukasan, balita sa buong baryo ang pagkatagpo sa bangkay ng isang matandang albularyo sa sapa. Patay, may mga paso sa katawan at mga matang dilat na dilat. Pero kay Renato at Zyron, alam nila ang totoo. Isa sa mga nilikha ni Luring ang bumalik sa pinagmulan nito. Ngunit habang abala sa pag-iimbestiga ang mga taga-baryo, isang lalaki mula sa mansyon ni Don Armando ang dumating sa lupang sinasaka ni Renato. May dalang papel, may kasamang 2 tanod. "Ikaw ba si Renato Alonzo?" tanong ng lalaki. "Ako nga. Ito ang kasulatan ng lupaing ito. Mula ngayon, ito'y bahagi na ng pag-aari ni Don Armando. Inililipat na sa kanya ang karapatan. May pirma ng alkalde." Nag-init ang ulo ni Renato. "Hindi siya ang may-ari nito. Ang lupang ito'y inalagaan ko at pinamana pa ng lolo ko. Legal ang dokumento. Kung ayaw mong umalis, pwede naming gamitin ang lakas." Banta ng tanod. Tahimik si Renato. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisindi na ang apoy ng paglaban. Hindi siya uubra sa batas ng papel, pero ang lupa mismo ay kakampi niya. Pagsapit ng gabi, muli siyang bumalik sa punong mangga. Pinagmasdan niya ito at tahimik na naupo sa lilim. Dumating si Zyron, dala ang isang balot ng mga tuyong ugat at halamang gamot. "Kailangan nating paghandaan ang mas malaki pang laban," wika ni Zyron. "Hindi lang sila manggugulo. Kinukuha na nila ang lupa," sagot ni Renato. "Nakararamdam na ang punong mangga ng panganib. At kapag nawala ito, guguho ang balanse." "Hindi ko hahayaan," maring sagot ni Renato. "Lalaban ako. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tao sa baryo na umaasa sa biyaya ng lupa at para sa punong ito." Tumango si Zyron. Kung gayon, simulan na ang pagsasanay. Sa loob ng 1 linggo, sumailalim si Renato sa matinding pagsasanay sa piling ni Zyron. Bawat araw ay sinimulan sa pagsalubong sa unang sikat ng araw, kung saan tinuturuan siya ng paghinga, pakikipag-ugnay sa lupa at pag-isa ng kanyang enerhiya sa paligid. Sa gabi na may isinasagawa ang pagsubok ng lakas at kakayahang makalaban sa mga nilalang ng dilim. Unti-unti, natutunan ni Renato ang paggamit ng mga bagay na iniwan sa kanya. Ang pulseras ng lakas ay nakakapagpabigat ng suntok at kayang durugin ang bato. Ang batong berde ay nakakakita ng mga nilalang sa kanilang tunay na anyo, at ang balat ng mangga ay pananggalang sa anumang sumpa o kulam. Ngunit isang gabi, habang sila'y nag-eensayo sa lilim ng punong mangga, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang malambing na samyo ng gabi
ay napalitan ng amoy ng nasusunog na dahon at bulok na laman. Mula sa malayo, may nakita silang itim na liwanag. Isang apoy na bughaw ang dila at tila lumalakad sa lupa. Nandito na siya, bulong ni Zyron, ang tagapaghatid ng unang sumpa. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang matandang babae, payat, kuba at may mga mata na puti at walang balintataw. Sa kanyang paligid ay sumisilip ang maliliit na nilalang na kasing taas lang ng tuhod. Mga aninong may mga ngipin na parang pating at katawan na balot sa itim na balahibo. Ako si Tandang Rona, ang babaeng isinumpa sa apoy ng langit, anang matanda, habang nilalapitan sila. Utusan ako ni Kaluring at ako'y nagdadala ng mensahe kay Renato. Anong kailangan ninyo? Matapang na sagot ni Renato. Ang punong mangga, ibigay mo sa amin. Itaga mo sa batong ito, hindi ka namin gagalawin. Bibigyan ka pa ni Don Armando ng salapi at sariling lupa. Hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa ng lupa sa kahit anong ginto. Sayang, singhal ni Tandang Rona. Sumpain mo sana ang iyong sarili. Itinapon niya ang isang maliit na bagay na parang batong abo. Nang lumapat ito sa lupa, bigla itong lumiyab sa bughaw na apoy at ang paligid ay nagbago. Naging tuyot ang lupa, nagdilim ang langit at ang mga tanim ni Renato ay tila nalanta sa isang iglap. Ano to? Gulat na tanong niya. Ang unang anyo ng sumpang bughaw na apoy, sagot ni Zyron. Kayang patayin ng apoy na yan ang buhay ng lupa, ang biyaya ng punong mangga at kahit ang mga halamang gamot mo. Naglabas si Zyron ng isang maliit na timba ng likidong mula sa ugat ng punong mangga at isinaboy ito sa paligid. Nang tamaan ang bughaw na apoy, nagliwanag ito ng puti at saka naglaho, pero naiwan ang mga bakas ng pagkasunog sa lupa. Kailangan nating baliktarin ang epekto ng sumpa, ani Zyron. Ngunit bago iyon, kailangan nating wasakin ang pinagmulan nito. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, tumungo si Renato at Zyron sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok, ang sinasabing pinanggalingan ng bughaw na apoy ni Tandang Rona. Habang sila'y naglalakad, may mga paniki at ahas na sumusubaybay sa kanila. Ngunit gamit ang batong berde, agad na natukoy ni Renato ang mga hindi pangkaraniwang nilalang. Isa-isa niya itong naitaboy gamit ang lakas ng kanyang pulseras at ang damong pinatuyo ni Zyron. Sa loob ng kuweba, naroon ang isang malaking bato na bughaw ang sinag. Pinagmumulan ng kulam ni Tandang Rona. Sa tabi nito, may palayok na may lamang dugo at buto. Wasakin mo ito, Renato, utos ni Zyron. Ngunit tandaan mo, ang sino mang sumisira ng sumpa ay itinatakda bilang kaaway ng madilim na sanggunian. Wala akong pakialam, sagot niya. Kung ito ang kailangan para iligtas ang lupa, gagawin ko. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang braso, pinuno ng lakas ang kanyang kamao, at buong puwersang binasag ang bughaw na bato. Sa lakas ng pagsabog, nagliwanag ang kuweba at isang malakas na sigaw ng babae ang narinig, tila mula sa kalangitan. Sa gabi ng araw na iyon, habang nagpapahinga si Renato sa tabi ng punong mangga, muli siyang binulungan ng hangin. Mabuti ang ginawa mo, anak ng lupa, wika ng tinig. Ngunit ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Dumapo ang isang puting paru-paro sa kanyang balikat at saka nagliwanag. Lumipas ang ilang araw mula nang sirain ni Renato ang batong bughaw ng kulam. Akala niya ay panandali ang katahimikan lamang ang gantimpala, ngunit hindi niya inaasahan ang kakaibang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang kapangyarihan. Sa umaga ng ikapitong araw, habang abala si Renato sa paglalagay ng pataba sa paligid ng punong mangga, muling dumapo sa kanyang balikat ang puting paru-paro na nakita niya matapos ang sabog sa kuweba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ordinaryong insekto.
Ang katawan ng paru-paro'y tila yari sa kristal. At sa tuwing kikibot ang kanyang mga pakpak, naglalabas ito ng pinong alingaw-ngaw na parang awit ng mga diwata. Sa kanyang katawan ay may mga ukit na hugis, mga sinaunang baybayin. Mula sa loob ng punong mangga, lumabas si Zyron, nakasuot ng maitim na balabal, tila pagod at maputla. Nakita ko sa panaginip ang paru-paro ng sugo, wika niya. Hindi yan basta nilalang, iyan ay mensahero ng mga bantay ng kalikasan. Kapag dumapo sa isang mortal ang paru-paro ng sugo, nangangahulugan itong siya na ang tagapagdala ng selyo ng kapangyarihan. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Renato. Simula ngayon, hindi ka na lang basta tagapagtanggol ng punong ito. Tagapagtanggol ka na rin ng lahat ng lupang pinanggagalingan ng kabutihan. Ngunit, sa taglay mong bagong kapangyarihan, ang mga nilalang ng dilim ay muling magsasanib. Kinagabihan, isang kakaibang panaginip ang bumalot kay Renato. Nasa gitna siya ng malawak na kagubatan. Sa harap niya ay isang dambuhalang ahas na puti. May gintong mga mata at balahibong parang balahibo ng agila. Ako ang pinakamatandang anyo ng lupa, wika ng ahas. Ako ang tagapangalaga ng diwang likas at ako ang tunay mong anyo sa loob. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Renato. Dumaan ka na sa pagsubok. Sa iyong dugo, dumadaloy ang sinumpang pag-aari ng mga taong ahas, ang lahing pinagkalooban ng kakayahang dumungaw sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hiwaga. Sa tulong ng punong mangga, muling nanumbalik ang iyong ugat na nawalay. Ikaw ay hindi lang tagapangalaga, ikaw ay taong ahas, tagapagsanib ng liwanag at dilim. Nang magising si Renato, puno siya ng pawis. Ngunit isang bagay ang bumago sa kanyang anyo. May markang ahas na ngayon sa kanyang dibdib at ang mga mata niya ay tila kumikislap ng bughaw na berde. Ilang araw pa ang lumipas at isang sariwang problema ang kumatok sa kanilang baryo. Isang pangkat ng mga armadong lalaki mula sa hasyenda ang biglang dumating. Pinamumunuan sila ni Kapitan Rogelio, isa sa mga alipures ni Don Armando. Sa utos ng hasyendero, sinimulan nilang bakuran ang mga lupang sinasaka ng mga magsasaka gamit ang huwad ng mga dokumentong may pirma ng lokal na alkalde. Nalalapit na ang pagkamkam, babala ni Zyron. Hindi lang ito lupang ninanakaw, kundi pati ang espiritu ng lupa pilit nilang inaangkin. Nabahala rin ang mga taga-baryo at ilan sa kanila'y lumapit na kay Renato. Renato, tulungan mo kami. Hindi na kami makapagtanim. Pinaalis kami sa mga taniman. Pati po yung bukirin namin, sinakal na ng mga kawayan at alambre. Iyak ng isang matanda. Nagpupuyos sa galit si Renato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang emosyon ang gumalaw sa kanya. Kumikislot ang kanyang balat at sa ilalim ng kanyang mga palad, naramdaman niya ang pag-init ng enerhiya mula sa punong mangga. Kailangan na nating ilantad ang tunay kong anyo, bulong niya sa sarili. Sa sumunod na gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga kawal ni Don Armando, may isang anino na gumapang sa lupang bakod ng mga hasyendero. May dalang baston at mata na kumikislap ng berde sa dilim. Isa-isang sumambulat ang mga poste ng bakod, natumba ang mga kawayan at parang nilamon ng lupa ang mga alambre. Kinabukasan, nakita ng mga tao ang resulta. Nakabukas na muli ang bukirin. At sa gitna ng bukid, nakatayo si Renato. Ang kanyang katawan ay bahagyang nababalutan ng makinis na kaliskis sa braso. Ang kanyang buhok ay humahalimuyak ng mangga. At ang kanyang mga mata ay parang sinag ng buwan. Simula ngayon, anya, ang lupang ito ay hindi na niyo maaaring kamkamin. Hindi ko lang ito ipinaglalaban para sa akin, kundi para sa lahat ng inapi ninyo.
Kumalat ang balita tungkol sa muling pagbubukas ng mga bukirin sa baryo ni Renato. Ang mga magsasaka ay muling nakapagtanim at ang mga pinutol na tanim ay tila muling bumangon ng walang ipinaliwanag na dahilan. Ngunit habang tuwang-tuwa ang mga taga-baryo, may isang nilalang sa kabilang panig ng hasyenda ang hindi mapakali. Si Don Armando, nakaupo sa kanyang silid na puno ng mga lumang almanake at ginintuang larawan, ay biglang napasigaw sa galit ng balitaan niyang nabigo ang kanyang mga tauhan. "Hindi lang yan basta magsasaka," sigaw niya. "May bantay na anino ang lupang yon at may halimaw sa likod nila." Dumating si Albulario Isko, ang tagasunod niya mangkukulam. May suot itong sombrerong may alikabok ng abo at kwintas na gawa sa ngipin ng uwak. "Panahon na, Don Armando," anya, "upang gisingin ang mga alagad ng dilim sa ilalim ng ating balon. Matagal na silang natutulog. Panahon na para gamitin ang itim na ugat." Kinagabihan, nagtungo sila sa pinakalikod ng hasyenda sa isang balong sinelyuhan ng sinaunang kulam. Nakasulat sa gilid nito, "Huwag bubuksan maliban kung ang dilim ay lubos na nanaig sa puso." Pinunit ni Isko ang kanyang palad, pinatak ang dugo sa bibig ng balon. Nang sumayad ang dugo sa ilalim, lumindol. Mula sa kailaliman, umahon ang tatlong nilalang na nilimot ng panahon. Si Kalnag, isang aswang na may katawan ng paniki at pakpak na parang tabak. Si Bira, isang babaeng tikbalang na may mga matang pula at buntot ng ahas. At si Tuwak, isang pugot na halimaw na ang ulo'y bitbit lang sa kaliwang kamay. "Hanapin ninyo ang magsasakang si Renato," utos ni Don Armando. "Sirain ang punong mangga at dalhin sa akin ang kanyang puso." Samantala, si Renato ay nananaginip ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, naroon si Zyron, ngunit unti-unti itong nawawala, parang tinatangay ng usok. "Renato, darating na ang dilim, pero ang tunay mong lakas ay hindi lamang sa anyo mo, kundi sa puso mong marunong magmahal sa lupa't kapwa." Pagdilat niya, may apoy sa may palayan. Tumatakbo ang mga tao, pati ang mga batay umiiyak. Sinunog ng mga halimaw ang ilang kubo, at sa gitna ng apoy, nakatayo si Kalnag na may hawak na nabaluktot na araro. Sa isang iglap, naganyong taong ahas si Renato. Tumalon siya sa ere at sinampal ng baston ang halimaw. Sumabog ang apoy. Dumaan ang alon ng lakas mula sa punong mangga at nagsimulang lumitaw ang mga ugat sa lupa, parang mga ahas na lumilingkis sa paligid ng mga nilalang ng dilim. Ngunit si Kalnag ay mabilis. Nilipad nito si Renato. Tinamaan siya ng kuko sa dibdib. Bumagsak si Renato, duguan. Mula sa lilim ng punong mangga, lumitaw si Zyron. "Renato, kailangan mong gamitin ang sigaw ng lupa." "Paano?" bulong ni Renato habang umuubo ng dugo. "Itaas mo ang iyong kamay at hayaan mong magsalita ang mga ugat ng punong ito." Tinaas ni Renato ang kanyang kamay. Sa isang iglap, mula sa lupa ay umahon ang mga maliliit na nilalang, mga lamang lupa, duwende, nuno sa punso, at mga diwata ng hangin. Pinalibutan nila si Kalnag, Bira at Tuwak. Tinanggalan ng lakas, tinabunan ng mga ugat at isinaboy sa hangin. Sa lakas ng pagsabog, natumba ang punong mangga, ngunit hindi ito namatay. Sa halip, ang bungang mangga nito'y naging gintong liwanag at ang mismong puno'y nagbago ng anyo. Parang kalahating puno, kalahating nilalang. Isang matandang boses ang nagsalita mula rito. "Simula ngayon, Renato, ako ay magiging sandigan mo. Hindi na ako simpleng punong mangga. Ako'y puno ng diwang buhay at ikaw ang aking tagapagmana." Ngunit sa hasyenda, muling nag-ipon ng galit si Don Armando. "Hindi pa tapos ang laban," bulong niya. "Kung kailangan kong ialay ang aking kaluluwa sa dilim, gagawin ko.
alang-alang sa pag-aari ng lahat ng lupa sa bayang ito. Sa kadiliman ng gabi, sumiklab ang malakas na hangin mula sa hasyenda. May humahagibis na itim na ulap na tila umuusok mula sa mismong silid ni Don Armando. Ang mga trabahador ay nagtakbuhan palayo, ramdam ang matinding panganib na gumagapang sa hangin. Sa gitna ng silid, si Don Armando ay nakaupo sa harap ng lumang altar na may ukit ng isang itim na anito, ang Diyos ng kasakiman at kadiliman, si Salangaw. Sa tabi niya, nakaluhod si Albularyong Isko, nanginginig habang sinasalinan ng pulang langis ang katawan ni Don Armando. Ang paligid ay may mga kandilang itim at may basyong banga ng dugo sa 4 na sulok ng silid. Kapag sinimulan mo ito, babala ni Isko, hindi ka na magiging tao. Mababawi mo ang lupa, oo, pero mawawala ang iyong kaluluwa. Ngumiti si Don Armando. Anong silbi ng kaluluwa kung wala akong hawak na kapangyarihan? Sa gitna ng ritual, tinaga ni Isko ang dibdib ni Don Armando gamit ang itim na kris. Sa halip na mamatay, bumangon si Don Armando na may mata ng ahas, balat na parang batong itim, at dila na singhaba ng palaso. Ang kanyang boses ay naging gutural, malalim, at may kasamang huni ng libu-libong insektong sabay-sabay na humuhuni. Simula ngayon, Anya, ako si Armanglao, ang bagong nilalang ng dilim. Sa baryo, hindi pa nakababawi si Renato mula sa sugat ng nakaraang labanan. Nakahiga siya sa lilim ng punong mangga at pinapaligiran ng mga laman lupa at diwata na siyang tumutulong upang mapanumbalik ang kanyang lakas. Lumapit si Zyron, bitbit ang isang gintong bunga ng punong mangga. Uminom ka ng katas nito. Iyan ay bunga ng tapang at puso mong tapat. Hindi lang ito nagpapagaling. Ito ay magbubukas ng huling anyo mo bilang tagapagbantay ng lupa. Pagkainom ni Renato, sumambulat ang liwanag mula sa kanyang katawan. Unti-unting nabalot ng gintong kaliskis ang kanyang balat. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at sa bawat tibok, tila may ugat ng punong mangga na sumasabay sa kanyang hininga. Nagising siya na parabang muling isinilang. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na siyang ganap na bantay ng diwang kalikasan. Isang araw bago ang bagong buwan, dumating ang ulap ng dilim. Bumaba mula sa bundok si Armanglao kasama ang mga alagad ng kasakiman, mga aninong may mukha ng tao pero mata ng gutom na hayop. Ang lupa na kanilang tinatapakan ay nalalanta. Ang tubig ay nagiging itim na langis. Bawat hakbang nila ay sumisira sa kalikasan. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga tagalupa, duwende, engkanto, at kahit ilang dating taong masama na nagbago ng landas. Nasa gitna si Renato, nakasuot ng balabal mula sa balat ng ahas at may hawak na baston na may ugat ng punong mangga. Dito natin isusugal ang lahat, Anya. Hindi na ito tungkol lang sa lupa. Ito ay laban ng buhay, laban sa kasakiman. Lumindol. Pumutok ang langit. At sa gitna ng pampang, nagtagpo ang dalawang puwersa. Ang mga tagapangalaga ng lupa, laban sa halimaw ng kasakiman. Sa pagsikat ng araw, tila balot ng bagyo ang paligid. Hindi makikita ang liwanag ng araw dahil sa kapal ng itim na ulap na bumalot sa buong baryo. Sa gitna ng dilim, lumalakad si Armanglao, dating Don Armando, ngayoy halimaw na nilamon ng kasakiman. Kasunod niya ang kanyang mga nilalang. Ang mga aninong gutom, dating tao na naging alipin ng dilim, walang muka, puro uhaw at galit. Mga mandirigmang batikang itim, pinagsamang bangkay at ugat ng masasamang puno. Si Albularyong Isko, ngayon ay isa ng nilalang na tinubuan ng maraming mata sa katawan. Bawat isa ay kayang magpamalas ng kulam at ilusyong nakakabaliw. Samantala sa kabilang panig, sa harap ng punong mangga, nakaposisyon na rin ang hukbo ni Renato. Ang mga duwende ng ginto na may kasanayang gumamit ng mahika sa mga bato at lupa. Mga lamang lupa
na lumulubog at sumisibol mula sa kalikasan, handang umatake mula sa ilalim. Mga diwata ng hangin at tubig, dalisay at makapangyarihan. At si Renato, nakatindig sa unahan, hawak ang baston ng ugat sa kanyang bagong anyo. Kalahating tao, kalahating ahas, ngunit may puso ng isang magsasakang tunay. Nagsimula ang labanan. Mula sa gitna ng kalangitan, pinakawalan ni Isko ang kulog ng limot, isang kulam na kaya raw magbura ng alaala at tapang ng isang nilalang. Tumama ito sa ilang duwende, ngunit bago pa tuluyang mawala sa sarili, tinakpan sila ng hangin ng diwata at ibinalik sa ulirat. Si Renato ay nagpakawala ng sigaw ng lupa, isang alingawngaw na mula sa kailaliman ng lupa, sinundan ng paglitaw ng mga ugat na lumingkis sa mga anino. Hinila ito pababa at nilamon ng lupa. Lumaban si Armanglao gamit ang kapangyarihang itim sa kanyang kamay. Lumalabas ang apoy na itim, apoy na hindi nagsusunog ng balat kundi ng kaluluwa. Tinamaan si Zyron at natumba ito, nanginginig sa sakit. Ngunit bago pa siya tuluyang masawi, niyakap siya ng punong mangga at bumalot ang liwanag mula sa mga bunga nito upang gamutin ang kanyang sugat. Nagharap si Renato at si Armanglao. Magsasakang hampas lupa, anas ng halimaw. Sa huli, ang lupa mo'y magiging akin. Hindi mo kailanman mauunawaan ang halaga ng lupang inaalagaan. Dahil ang puso mo kay tagal nang pinatuyo ng kasakiman. Tugon ni Renato. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan ng itim na apoy ni Armanglao laban sa gintong liwanag ng punong mangga. Sa gitna ng pagsabog, sumigaw si Renato. At mula sa kanyang baston ay lumabas ang ugat ng pinagmulan, isang matandang ugat ng kalikasan na umikot sa katawan ni Armanglao. Binalot siya at hinatak pababa. Sa pinakailalim ng lupa kung saan nakakulong ang mga Diyos ng lupa at oras. Nang tuluyang lumubog si Armanglao, kumalma ang paligid. Ang mga anino'y nawala. Si Isko ay nagsimulang maglakad palayo, sugatan, ngunit buhay. At ang punong mangga ay nagningning. Pagkatapos ng laban, dumagsa ang ulan. Hindi ulan ng dilubyo, kundi ulan ng ginto't liwanag. Tumubo muli ang mga pananim. Ang mga sugatan ay gumaling. Ang buong baryo ay nabalot sa diwa ng kapayapaan at pagkakaisa. Si Renato ay lumapit sa puno. "Maraming salamat," bulong niya. At tumugon ang puno sa huling pagkakataon, "Hanggat may pusong gaya ng sayo, ang lupa ay laging may pag-asa." Ang kagubatan na dating balot ng dilim at takot ay muling nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang mga puno ay sumigla, ang mga hayop ay nagbalik sa kanilang mga tahanan, at ang mga tao ng baryo ay nagsimulang magtulungan muli, nagbabalik loob sa buhay ng kasamahan at pagkakaisa. Ang matinding digmaan na nilahukan ng mga engkanto, duwende at mga mandirigmang di mabilang ay nagbukas ng isang bagong kabanata para sa buong komunidad. Si Renato, ngayon ay isang ganap na tagapangalaga ng kalikasan, ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang magsasaka, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Sa mga mata ng mga tao, siya ay isang alamat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng lihim na kaalaman at tapang, at ang kanyang katawan ay muling nahanap ang kalakasan mula sa kanyang bagong anyo bilang tagapangalaga ng buhay sa kalikasan. Madalas siyang makita sa ilalim ng punong mangga, na ang mga ugat nito ay patuloy na nagiging simbolo ng buhay at bagong pag-asa. Pinapalago ni Renato ang mga pananim na may mga misteryosong bunga, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin para sa buong baryo. Ang mga pananim na ito, tulad ng mga prutas at gulay na may mga mahiwagang katangian, ay nagiging sagot sa mga pangangailangan ng mga tao sa baryo, mga sakit, gutom, at pagkatuyo ng lupa. Ang punong mangga, ngayon, ay hindi lamang isang saksi sa mga nangyaring digmaan, kundi isang bantay ng balanse sa pagitan ng tao
at kalikasan. Isang araw, habang tinatanaw ni Renato ang malawak na bukirin mula sa ilalim ng punong mangga, isang batang manguukit ng kahoy ang lumapit sa kanya. May dala itong maliit na kahon na yari sa kahoy. "Tatay Renato," sabi ng bata, "naisip ko po, baka nais niyo po ng ganitong kahon bilang pasasalamat sa inyong mga gawa." Binuksan ni Renato ang kahon at tumambad sa kanya ang isang maliit na estatwa ng ahas na gawa sa gintong kahoy. Ang mga mata nito ay kumikislap ng kaunting liwanag at ang katawan ay inukit mula sa ugat ng punong mangga. Agad niyang naalala ang mga araw ng kanyang laban at ang mga sakripisyo na kanyang ginawa. "Salamat bata," sagot ni Renato. "Ang gawa mo'y isang pamana ng buhay, hindi ng takot." Hindi nagtagal, dumating ang isang mabuting albularyo mula sa isang kalapit na baryo. Ipinagmalaki nito sa buong komunidad ang mga kahalagahan ng mga halamang itinanim ni Renato at ang mga prutas mula sa punong mangga. Ang mga prutas, ayon sa albularyo, ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat at magbigay ng bagong lakas sa katawan ng tao. Ang mga halamang ito, hindi lamang panggamot, kundi simbolo ng pagpapatawad at pagkakasundo. Dahil dito, dumami ang mga tao mula sa malalayong lugar na dumating sa baryo, hindi para maghanap ng kayamanan, kundi para matutunan ang sining ng pagtutulungan, pagkakaisa at pag-aalaga sa kalikasan. Ang mga tao mula sa iba't ibang dako ng Samar at Karatig Baryo ay nagsimulang magtulungan sa pagsasaka at pagpapalaganap ng mga halamang may taglay na kahalagahan. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, tumayo si Renato sa harap ng punong mangga. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit at ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay dumaan sa kanyang katawan. Tumingin siya sa itaas at bumulong sa punong mangga. "Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin," sabi niya. "Ngayon, ako'y handa nang ipasa ang mga aral na natutunan ko sa mga susunod na henerasyon. Ang iyong pamana ay magsisilbing gabay sa bawat buhay na dadaan dito." Biglang gumalaw ang mga sanga ng punong mangga at mula rito ay tumulo ang isang gintong puno ng mangga, isang simbolo ng masaganang ani. Kasama ng gintong prutas ay ang mga salita na tumimo sa puso ni Renato. "Ang iyong mga pagsasakripisyo ay hindi mawawala sa kasaysayan. Ang buhay ng lupa ay hindi matatapos sa isang henerasyon, kundi magpapatuloy hanggat may pusong tapat sa kalikasan." Ang buong baryo ay umunlad at naging isang simbolo ng tagumpay laban sa kasakiman. Ang mga tao, kasama si Renato, ay nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanilang mga lupain. Ang punong mangga, na siyang nagsimula ng lahat ng ito, ay nanatiling buhay at makapangyarihan, na simbolo ng bagong pag-asa para sa lahat. At sa bawat panahon ng pag-aani, ang mga tao ay nagsama-sama, hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang magsalamin sa aral ng kanilang tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi nasa lupa, kundi sa pusong tapat sa pag-aalaga at pag-iingat ng kalikasan. Wakas,